Sa punto pong ito ay makakausap po natin si House Prosecutor at Congressman Terry Ridon hinggil sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Magandang umaga po. Si Joshua Garcia po ito ng Rise and Shine Pilipinas ng PTV. Kong? Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Sir, thanks for joining us. Unang-una po ay matanong po namin itong sa Article 1 na kasalukuyan tinatalakay sa impeachment court. Ano po ang malakas o matibay na patunay na naipresenta ng prosekusyon tungkol po sa misuse of confidential funds laban po sa ikalawang Pangulo? Well, kita ko talaga doon sa testimonya ni Mr. Wamil, no? Na talagang sa unang pagkakataon lang ho na nag-submit ng mga documentation para sa confidential funds. No? Ang sinabit lang ho, mga acknowledgement receipts. No? First time din ho niya na gamot lang yung pong supposedly reward, no, para sa impormasyon, no, na binibigay ho para sa confidential activities, no. So marami ho talagang mga nalaman dito sa Mr. Wamil na talaga pong mali yung pong naging paggamit nito pong pondo ng bayan dito po sa usapin ng confidential funds. Okay. Sir, sabi po nung dating State Auditor ng COA, may mga dokumentong hindi na ipasa ang opisina ng OVP at ng DepEd na kinakailangan po ng Memorandum Circular. At lumutang din po na ang iba pang pangalan na ginamit sa confidential funds. Ano po ang ibig sabihin nito? Di siyempre, yung sa usapin ho ng mga pangalan, no? Talaga nakita ho natin dito na talagang parang hindi ho totoong tao. Yung pong mga pangalan na ginamit. So, nandun po si Mary Grace Piatos, Milky Kuya, at iba pa hong mga ginamit na mga pangalan. Ang totoo naman ho dyan, wala ko nakalagay doon sa circular na kung ano ho yung dapat pangalan. Pero ang pagkakaintindihan natin, dapat pangalan ho talaga yung totoong tao. Yung pong ginagamit, no? Diyan po sa mga confidential personnel pagka kinukuha po nila yung pera. Okay. Kung sa natapos naman pong Article 4, gaano po kakumpiyansa ang prosekusyon na naipresenta sa korte ang mga mabibigat na ebidensya tungkol po sa naging pagbabanta ng bise sa ilang opisyal? Mataas yung kumpiyansa namin. Sinabject ko sa cross, no? Yung pong aming testigo. Pero nasagot naman ho. And more importantly, at ito yung kailangan namin dinawin, sinubukan kong ilusot mga pangalang Pangulo doon sa usapin po ng accountability. Parang ang dating ho sa akin, parang linalaglag po yung mga tauhan ng Office of the Vice President, katulad Gina Acosta at ni Mr. Fajarda. When in fact, ang totoo naman ho, pag nag-usapan ho natin mga accountable officers sa usapin po ng pera, kasama ho din yung head of agency, kasama ho si Vice President Sara Duterte. So ito talaga pinapapanagot dito sa usapin po ng maling paggamit po ng pondo ng confidential funds. Okay. At sa isa pong panayam ninyo, Kong, ay napunan nyo nga po na 91 days na nasa international travel si VP Sara at malaki na rin na nagagastos dito. Sa tingin nyo po ba ay kailangan na rin po itong silipin? Well, hindi lang sa Senate impeachment court yan, no? Pero siyempre, malinaw ho talaga na nakita mo natin, kahit ipaliwanag niya halimbawa na pribadong pag-aari, yung pong ginagamit para sa usapin po ng pagkanya po mga pag-travels, no? Pero itatanong natin sa kanya, saan mo nanggaling yung pang gastos po siya? Kasi pagka kinumpit po natin yung kanyang foreign travels, privately funded, 8 million na yung pinag-uusapan natin dyan. Ano ho ba yung sahod no, na isang pangalang Pangulo? Yung namataas ang sahod kumpara doon sa laki ho ng gastos para makapagbiyahe ng ganyan pong tuloy-tuloy over the course of 91 days. No? So, talaga marami yung ipaliwanag kasi papasok ba rin yung tayo sa unexplained wealth para mahirap po ipaliwanag kung paano kayang tustusan privately ito pong mga biyaheng ito. Okay. At kahapon po ay lumabas ang desisyon ng Korte Suprema na nagbabasura sa reklamo ng depensa sa umano'y mini-trial ng House Justice Committee sa impeachment case ng bise. Ano po ang implikasyon dito sa impeachment trial? Talagang Senado na lang ho talaga yung labanan. Wala na ho talaga yung parang escape route ng pangalang Pangulo na pwede pa ho sila dumulog sa Korte Suprema questioning the proceedings. No? Talagang sarado na po yung bahagi yun.
andito na ho tayo sa Senate Impeachment Court hanggang pinakadulo. Okay, panguli na lang, kung inyo pong mensahe sa ating mga kababayan na nakatutok pa rin sa nagpapatuloy na impeachment trial ng ikalawang Pangulo. Kung ngayon lang po natin, itong usapin po na ito, siyempre sa dulot-dulo, pera po ng bayan ang pinag-usapan natin dito. Minamalaki po natin yung pong about piso. Dapat ho ay ginagamit para pagservisyohan yung ating pong mga kababayan. Hindi po yung ganitong maling paggamit ng pondo ng bayan. On that note, maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyon, House Prosecutor and Congressman Terry Ridon. Salamat po. Maraming salamat. Magandang umaga.